Nakakabahan ako. So, ayan. Yung first point natin ay, ayan. So ano siya, trinay ko dapat siyang ihiwalay, yung character ni God, tapos yung mga kasalanang tawag dito, makikita natin sa puso ni Cain. Pero hindi siya, medyo nahirapan akong paghiwalayin siya. So ang mangyayari, makita nyo yung scene, tapos sa bawat scene na nakikita natin sa character, makikita din natin kung ano yung response ni God. So ayun, ganun siya. So hindi siya, parang hindi nasunod yung point 1, 2, 3, ganun. Parang yung point, may sub-point doon na dapat nasa ibang point. Yung ganun. Basta. So, ayan. So, yung first point natin is yung the birth of Cain and Abel. Sa verse 1 and 2. So, ayan. Sabi diyan, yung Cain daw ay galing siya sa Hebrew word na Cain or Kana. Yung meaning niyan is to acquire or to possess. Kasi sabi diyan, sa mga nababasa ko, naniniwala na-acknowledge ni Eva na si Cain ay galing sa Diyos. While si Abel naman, yung word na pinagmulan ng pangalan niya is Hebel, basta ganun. Yung ibig sabihin is transient, thin, and insubstantial, or like siya ng vapor. Hindi ako masyadong nag-focus sa meaning ng pangalan nila, pero I don't know kung may kinalaman yung vapor na to sa naging buhay ni Abel kasi, di ba, tulad ng vapor, yung buhay niya is sobrang saglit lang. Hindi nagtagal. So, ayan. So, sa Genesis or sa Bible, makita natin na si Cain yung firstborn ni Adam and Eve. And also, yung pure na firstborn na buong tao. Kasi galing siya kay Adam and kay Eve. While si Abel naman, yung second son na makita natin sa Bible, nila Adam and Eve. And sa Bible, makita natin na yung record ng first murder or yung unang mamamatay tao na makita natin is si Cain. And while si Abel ay makita natin sa Bible as the first martyr. Kung saan, di ba pag sinabing martyr, namatay or pinatay dahil sa faith mo or sa pagsunod mo kay Christ. Ayan. So, sa second point, makita natin agad dyan yung offering. Makita natin sa verse 3 to 5. So, ayan. Sa offering, makita natin yung pinagkaiba ng offering ni Cain and ni Abel. Sabi diyan, dumating ang panahon, si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So, yung handog niya, ani niya galing sa bukid. While, yung kay Cain ay kumuha siya ng panganay sa kanyang kawan. Ayan, which is animal sacrifice or blood sacrifice. While yung kay Cain is bloodless. Ay, wait lang. So, yung dalawang pagkakaiba niyan, yung bloodless and yung blood sacrifice, actually, wala namang sinabi yung scripture kung may indication ba yan or may naging factor ba yan para tanggapin ni Jesus yung kay Abel kasi may blood sa kanya, tapos yung kay Cain naman is walang blood. Wala naman siyang sinabing ganon. Pero isa sa mga malinaw na makita natin dyan na yung offering nila, ang pinagkakaiba ay si Abel nagbigay siya ng best portion ng handog kay Yahweh. And makita din natin dyan na intentional niyang binigay talaga kay Lord. May sarili niyang action, may effort siya. Sabi diyan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. While kay Cain naman, it's an ordinary crops lang. Yung pagkapitas niya, ganon. Wala naman siya sinabi na pinagpilian yun ni Cain, wala naman ganon indication. Pero ayun nga, makita natin yung action kung paano naghandog si Abel kaysa kay Cain. So ayan, makita natin dyan,
yung pagiging omniscient ni Jesus or ng Diyos. Na nakikita niya lahat na, so kung, ayun nga, kung tanong nyo din yun na, bakit mas tinanggap ni Jesus, ano ba yung, kasi isang verse lang naman yung sinabi dun eh, kung paano naghandog si Cain, unlike yung kay Abel na pinatay niya, tas ganon. Yung sa POV naman ni Jesus, or ng Diyos, sa pagbibigay ni Cain, si Lord lang nakakita nun kung ano ba yung dahilan bakit hindi niya tinanggap. Kaya ayun. Ayan, sa bawat pagbibigay natin or paghahandog natin, pagtulong natin, ay nakikita tayo ng Diyos. So, reflection question ay, are you offering God what is best or just left? Ayan, pag tayo ba nagbibigay, pag tayo ba, dito pa, ayun nga, sinabi ko kanina, bago pa kayo tamaan yan, duguan na ako. Kasi ayun, guilty tayo, or guilty ako personally na, minsan pag, kahit hindi naman, yan, sabi nyo, ate, hindi naman kami sa offering kasi wala pa kaming offering. Hindi lang yun yung offering na sinasabi dito. It could be your talent, your time, yung devotion nyo, yung prayer nyo, na binibigay nyo sa Diyos. And, nakakalungkot, kasi ako, sige sa akin lang, kayo hindi. Sometimes, hindi, madalas, tira-tira na lang siya sa maghapon ko, ganon. Or minsan nga, wala na eh. Ganon. And, yung pangalawa, are you offering God your first part of your time or leftover minutes of your day? Ayan, diyan pumapasok yung devotion nyo. Nasaan si Lord doon? Na, nagdi-devotion pa ba kayo, guys? Or nagdi-devotion lang kayo para, di pa, kasi kami sa Sunday, bakit kung nag-devotion kami, ganon. Hindi yan ganon. It's your personal time with God na wala dapat na nakakahadlang doon and wala dapat nakakaagaw doon. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, guilty din ako dyan. Guilty talaga. So, ayan. Next, are you offering God your first part of your attention or seconds between your scrolling? Mas madami ba kayong time sa phone nyo? Or yung algorithm nyo ba, nakikita man lang doon yung pagiging Kristiyano nyo or TikTok lang, ganon. Yung mga TikTok nyo pa, wala, sabi ko nga. So ayan, it's your personal reflection na lang, guys. And then, ayan, katulad kay Abel or Cain, sino kayo doon? Yung binibigay nyo ba sa Diyos? Something ordinary na alam nyo yon, yung kaya naman yan ibigay ng kahit na sino sa Diyos eh. Yung pag tumatayo kayo dito, halimbawa, nagigitara ka, yung pagigitarang yan, kaya namang gawin yan ng mga unbeliever. Diba? Kasi ordinary lang naman eh. Pero yung puso mo na ginagawa mo yon, na tinatry mong ma-master yung pinapractice nyong kanta, yun yung nagmamatter kay Lord. Or, ayun nga, yung best nyo na ginagawa ko to, hindi para sa nanay ko, na nakikita ko dyan sa pulpito, tumutugtog, nagsasalita, kumakanta sa harap, kundi yung best na yon is ginagawa ko para makita ako ng Lord. Ayan. And hindi lang ito yung may stage na bibigay ko yung best ko kasi nanonood sila, nakikinig sila. Ito yung best na na si Lord yung nakakita, si Lord yung makakasabi na na kahit nasabihin ng mga tao na, ayun naman, yun eh, tawag dito. Yung alam mo yun, yung mga tao hindi naniniwala na ginagawa yung para sa Diyos, yung may maririnig ka. Pero alam ni Lord, nasa puso mo na even though hindi maganda yung mga, yung mga tingin nila, mali ka, mali talaga. Ayan, basta yung best mo, binibigay mo naman kay Lord. Kasi hindi naman porket binigay mo yung best mo, is matutuwa ang lahat. Pero ang importante is, binigay mo yung best, matutuwa si Lord. Katulad nga nung nangyari kay Abel, di ba? Wala namang kasalanan si Abel, ginawa niya lang yung best niya, pero hindi natuwa si Cain. So, ayun yung point ko, guys. So, ayan. God doesn't want anything from us, but He desires heart that trust Him enough to give without hesitation. So, ayun ang nakita siguro ni Jesus, ng Diyos,
nasanay ako ng Jesus kasi pag God kasi mga estudyante, mga bata eh. Ayun. So ayan, siguro yung nakita ni Lord sa pagbibigay ni Abel sa offering niya is yung tiwala na kahit ibigay ko to, mag-provide naman si Lord. Ayun siguro yung nakita niyang difference doon na binigay niya yung pinakamainam nga, di ba? Kasi kung sa iba, hindi, ito yung pinaka, di ba? Pag halimbawa, sa baboy, may alaga kang baboy, ito yung pinaka-source mo ng mga bata, biik. Or ito yung pinaka nagpo-produce sa'yo ng mas madaming kita. Kaya hindi ko ito ibibigay, ito na lang, kaya ganon. Pero yung nakita ni Lord dito is, binigay ni Abel yung pinakamainam. So, ayan. Ito, sabi dyan, Abel's offering isn't better because of what he gave. It is better because of how he gave it. Ayun nga. Hindi nga nagmamatter kay Lord yung bloodless or blood offering, pero yun nga, nakita yung actions through offering ni Abel. So makikita din natin dyan yung pagiging just ni Lord. Na, baka, siguro unfair si Lord. Hindi. Hindi niya yung ginawa dahil favorite niya si Abel. Ginawa niya yon as a response doon sa faith na pinakita ni Abel. Yun nga, yung faith na magpo-provide naman si Lord. Kaya yung pinakamainam yung ibibigay ko. Ayon. And then, yung pangalawang scene na makita natin dito is, hindi na kasi ako sumusunod sa manuscript ko, guys. So, ayan, yung pangatlong point na makikita natin is yung the sin in Cain's heart. So, nakita natin yung offering nila, yung pinagkaiba, yung pagkapanganak sa kanila. Ngayon naman, makikita natin yung pinaka-main point natin, yung sin na makikita sa puso ni Cain. So, yung una dito is yung anger and jealousy. Ayan, dahil dyan, di ba? Sa 5, after ng offering, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Yung naging reaction niya, yung mukha niya ay nakikita na agad yung galit. So, ayan. Sabi diyan, nagalit siya, ni-reveal agad ng reaction niya yung laman ng kanyang puso, which is jealousy. Actually, di naman talaga jealous lang yung naramdaman niya dyan eh. Ayan o. Naging envious na siya or envy. Which is, di ba? Kasi kung simpleng jealous lang yun, selos ako eh, gano'n. Pero yung iba yung selos na naramdaman niya, yung selos siya kasi mas pinaburan si Abel kaysa sa kanya. Ayun yung nakita niya dyan. And, ayun nga, yung envy, ito yung gusto mo, yung blessing na meron yung iba. Ayan, gano'n ka ba? Gano'n ba tayo? Ayan. Naghanap ako ng paano niya kaya nalaman, nag-isip ba kayo, paano niya nalaman na tawag dito, na blines yung offering ni Abel, tapos yung kay Cain hindi. So, sabi sa mga napanood ko, in-AI ko na lang din, baka daw ganito siya, yung fire na galing sa langit, na yung offering nila, tapos yung kay Abel, merong, may something supernatural na nangyari. It's either, ayan daw, ganyan. Tapos pina-AI ko na lang. Kasi nasanay ako Sunday school, guys. So, ayan. So, ayan nga. Ito talaga yung totoong naramdaman ni Cain. Ayan. Inggit na inggit talaga siya. And ganun din yung kanina, di ba, yung introduction natin. Pag pinanood nyo yung buong movie, documentary, yung sa MMK or iba pa, yung mga confession niya, ayun yung sinasabi niya, naiinggit siya, gusto niya yung buhay na meron si Gwen, kaya niya ginawa yon. And ganun din yung ginawa niya. Nagagalit siya kasi gusto niya yung blessing na para kay Abel ay makuha niya din. Ganun siya. Sabi ng Diyos, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan yung mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat magsaya ka. Yung tanong na yan, ayan, sabi dito,
God already knew the feeling of Cain, but He asked to make him reflect on his heart and action. So, hindi naman siya nagtatanong dyan kasi hindi niya alam yung nangyayari. Parang binibigyan niya ng chance si Cain na maging humble na parang uy, may mali sa ginagawa mo, ganon. Di ba? Pag may kasalanan kayo, minsan inaano kayo ng mga nanay niyo, ano ginawa mo sa kapatid mo? Para ikaw na mismo mag-confess na, sinampal ko po. Ganon. Kaya mo siya umiyak, sinipa ko po, ganon. Pero, hindi nag-confess si Cain. Sabi diyan, instead of humbling himself, Cain become offended. Sabi niya, yung sagot niya yan, di ba? Ay, wait lang. Ito para. Sabi diyan, yung pride daw, often react with anger when corrected or when others are favored. Na-observe nyo ba yon sa sarili nyo? Natatamaan yung pride nyo pag nako-correct tayo or minsan ito, yung pag may favored sa iba tapos sa'yo, feeling mo wala. Pero meron talaga, hindi mo lang kinakount yung blessings mo, meron ka. So, yun, yung pride din, ayan, yung pride din yung nagiging rason kung bakit nire-reject mo yung correction instead na, instead na tanggapin mo yung learnings doon sa correction na nariyan mo. Hindi, prideful ka, hindi, tama ako. Ayun yung unti-unti na natututunan ko ngayon sa buhay ko. Kasi dati talaga hindi. Hindi, tama ako, mali kayo. Kaya nga ako, tsak lang. Ganun ako dati. Pero ayun yung tinuturo sa akin ni Lord as I grow up. So, ayan. So, nakita din natin dito yung pagiging merciful ni God. Sabi diyan, kung mabuti ang ginagawa mo, dapat magsaya ka. Kung masama naman, ang kasalanan ay katulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. So, sabi diyan, wait lang. Ayan. God shows that Cain still had the opportunity to change. Diba? Sabi niya, kung mabuti naman yung ginagawa mo, ba't ka na wala namang mali. Diba? God reminds Cain that he can still do what is right. So, dinescribe niya din yung sin as, dinescribe din ng Diyos yung kasalanan as mabangis na hayop na naghihintay na atakihin ka. Pero actually, sa totoo lang, hindi naman lagi yung kasalanan mabangis eh. Minsan, yun pa nga yung pinakakalmadong sa buhay mo, yung masaya. Para hindi mo kasi pag, aso, inatake ka, alam mo na agad na galit siya or may mali na doon eh. Pero yung kasalanan, actually, yung, sa reality, totoo naman to, ganito. Pero sa atin, ayun, tuloy ko na lang muna to. Sin wants to control a person. Sabi diyan, di ba? Nag-aabang lang yon na lapain ka. Sin wants to dominate or master us. Kaya nga tayo nag-i-enjoy sa mga kasalanan. For example, ano ba yung nakikita nyo dito, na yung kasalanan na parang namamaster nyo na. Pagsisinungaling, na kinokontrol na kayo, pagmumura na parang wala na lang. Parang pag sinabi yung pangalan mo, kalakip na nun yung kung anong kasalanan na normalize na kayo. Tayo. Ako katulad dati, pag sinabing CJ, palamura. Ganon. Ganon ako dati. So ayan, ganon yung kasalanan na nagiging normal siya at ang saya niya gawin, yung pag-iinom. Pag sinabing, yung COF ni pag Sabado, may set yan ng timpla. Timpla ng tang. Tang lang sabi ko, kayo na mag-isip ko anong tinitimpla nyo. So, ayan. Kasi diba, ayan, totoo naman na naghihintay lang lagi yun ayan, sabi, nais nitong pagharian ka. Yung kasalanan, lagi niya tayong gustong i-dominate.
Kaya minsan, di ba, sa sobrang pag-i-enjoy nyo sa kasalanan, parang normal na lang siya. Tapos minsan nga yung kasalanan, nagiging feeling mo powerful. Ganun yung feeling ko dati, ewan ko sa inyo. Dati pag nagmumura ako, feeling ko ang cool ko. Yung kada pag tinawag kita, wala mo siyang ginagawa. Parang ay na yung good morning ko. Yung pagpasok niya, good morning ko, ganun, pangalan niya, tapos, good morning. Ganon. Kasi feeling ko ang cool ko, tapos ayun na kasi yung, parang ang powerful ko, na parang, hindi nila ako maaway kasi kaya ko silang murahin, yung ganon. Tapos minsan, ayun nga, yung parang yung mga kasalanan na feeling natin accepted na. Yung isa na doon yung pinakamabigat na pinagkakausapan, pag pinag-usapan mo to in public or kung saan man, madami kang magiging kaaway is yung LGBTQ, R++1, 2. Ayun, di ba? Kasi nga feeling nila, sobrang powerful na nila, ang cool nila pag sinabing, pwede ako makipagrelasyon sa babae at sa lalaki, ganon. Tapos naging na lang siya, since na-dominate na ng kasalanan yung mga utak natin, yung mundo, normal na siya. Tapos parang ikaw patuloy yung may kasalanan pag hindi ka sumang-ayon sa kanila. Parang, banal-banal naman to, ganun. Parang ikaw yung may kasalanan pag ganun. But again, sa sobrang merciful ni God, binigyan pa siya ni God ng warning. Sabi niya, di ba, after niya sabihin na yung kasalanan ganito siya, kaya dapat paglabanan mo, paglabanan natin. Sabi diyan, you must roll over it. Ayan. God tells us that we are responsible for our choices. Katulad nga ni Cain, may choice naman siya talaga na, sige, valid naman siguro na mainggit siya doon Kasi syempre, kayo di kayo mainggit doon. Siguro ako din kay Cain, mararamdaman ko din yung jealousy. Pero hindi ako abot sa point na papatayin ko yung kapatid ko. Dahil lang doon. So may choice siya na gano'n na, okay, valid na na nasaktan ka, nainggit ka, pero hindi valid na pinatay mo yung tao dahil lang doon sa inggit na yon. And choice yun ni Cain. Hindi na siya, kahit naman siguro alam ng papa niya at mama niya na ganun yung naramdaman niya, wala nang magagawa si Adam and si Eve. Kasi choice nga yun ni Cain na gawin sa kapatid niya. God is giving us the ability to resist sin and choose what is right. So kaya nga tayo binigyan ng free will ni Lord na ito yung mundo, ito yung purpose mo, nandiyan ka sa daigdig, meron kang choice na pipiliin mo yung paggawa ng masama or ng mabuti. Ayan. Hindi niya tayo sinasakal na, hindi, anak kita, kaya dapat ganito lang lahat ng gagawin mo. Meron tayong choice, katulad nung ginawa ni Cain, mas pinili niya magpalamon sa kasalanan. It shows that we must master sin instead of letting sin master them. Baka baliktad. Baka yung master si niya, na-master ko na yung pagiging sinungaling. Na-master ko na yung pagiging cheater. Na-master ko na yung pagiging pagiging palamura. Hindi siya ganon. Sabi diyan, we must master sin instead of letting sin master us. So, ibig sabihin yan, dapat masterin nyo na kontrolin yung kasalanan. Kasi yung kasalanan talaga, nandyan lang yan. Ngayon nga, kahit nga nakaupo ka, kahit wala kang ginagawa, nagkakasala ka kasi sa utak mo, di ba? Tumatakbo siya. Pero pwede mo i-control yan. Na, okay, ito yung nararamdaman ko, ito yung napipil ko ngayon. Pero meron kang will or meron kang kakayahan na kontrolin yon. Kasi, ayun nga. Pwede mo siyang i-stop bago ka pa ma-consume ng mga bagay na yun. Kung ano man yung mga kasalanan sa utak mo, pwede mo pa siyang mabago. Ayan. Diyan makita natin na si Lord ay merciful enough para bigyan tayo ng warning and chances to repent. Naramdaman nyo na ba yun sa buhay nyo na ang dami ko nang dapat kasalanan Pero nararamdaman nyo yung pag-warn sa'yo ni Lord. Ako, oo. Sabi ko, ayoko na mag-lead, Lord. Ayoko na sa ECF. Sinabi ko yun, 8 months ago. Sabi ko,
Hindi, meron ako. Meron ako. Sabi ko, Lord, ayoko na sa ECF. Kaya di ba, lumipat ako sa CCF. Sabi ko, Lord, ayoko mag-lead. Ayoko mag-lead. Ayoko mag-lead. Kaya ang nangyari sa CCF talaga, sa CCF, lang ako, pasok-labas. Tapos, nung nagkaroon ako ng D-group, sabi ni ate, may sama ka sa registration, kaya nagkaroon ako ng ministry sa ECF. Ay, CCF. Nagkaroon ako ng ministry sa CCF, kasi sabi ko, Lord, ayoko na kasi mag-lead. Tapos sabi ni ate, sabi ko kasi, nagtuturo po ng mga bata doon ni Sunday School. Sabi niya, try mo dyan sa kasi nag-post naman lagi yung CCF ng yung mga volunteers sa Sunday School. Hindi, ayoko. Gumagawa ko lagi ng rason. Ayoko, ganyan. Kasi baka English speaking sila, mayaman sila, ganon. Baka hindi ko kaya. Yung ganon, ang dami kong pero si Lord, ang dami niya na, hindi nga kita tinatawag para umupo ka lang dyan, yung ganon. Na, alam mo yun, basta mararamdaman niya yun kung totoo kayong Kristiyano. Tsaka kahit nung hindi pa Christian, di ba? Naniniwala ako na meron laging way si Lord para pigilan ka sa kung ano man yung gagawin mo na alam ng Diyos na ikakapahamak mo. And after that, syempre may warning na meron kang choice to repent or to resist kung ano man yung sinasabi sa'yo ni Lord na gawin. Pero yung consequences na yun, hindi dapat natin sinisisi sa Diyos. Na kaya ito nangyari kasi pinabayaan ako ni Lord. Kasi hindi. Kung mag-reflect ka simula sa pagkabata mo hanggang sa ngayon, makikita mo na hindi ka talaga pinabayaan ng Lord. Na totoo talagang may Diyos, na hindi lang siya dahil sinabi niya may Diyos, kaya may Diyos, hindi. Pero sa personal niya, makita niyo na totoo ang Diyos. So, ayan. So, yung pangatlong sin na makita natin ay yung hatred and yung pagpatay na nga. Ayan, yung first murder na naganap sa buong Biblia. Ayan. Sabi dyan, isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Sabi, kapatid, Abel, punta tayo sa bukid. Ay, mabait pa yun Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay niya si Cain. So sabi dyan, ang first na naging act ni Cain sa pagpatay ay, ang first na naging act niya is, in-invite niya, parang normal na invitation lang, oy, punta tayo sa ganito, ganyan. Ginawa niya yon intentionally. So hindi siya yung overnight lang na, gusto kita patayin, ganon. Hindi siya biglaan, ganon. Alam mo yung pinag-isipan? Kasi niyaya niya siya sa lugar na private na sila lang. Na akala ni Cain, walang makakakita at alam niya na walang makakakita. Sabi diyan, Ayan, unchecked emotion can lead to destructive action. So katulad nung kay Jasmine, di ba? Kasi baka sabihin nyo, di sa Bible lang naman nangyayari yan eh. Tsaka di naman, wala namang mga kabataang gagawa niyan. Yung example nga natin kanina, 16 years old, minor, nagawa niya dahil sa gantong same na senaryo. Dahil lang sa hindi niya na-check yung emotions niya or yung feelings niya or yung sarili niya, yung puso niya. Kaya niya nagawa yan. Ganon din yung kay Cain. So, nag-lead yun sa destructive action. So, sabi diyan, hindi namatay si Cain dahil may ginawa siyang mali. Namatay siya kasi ang ginawa niya ay tama. So, ayun na nga, balik tayo. Akala ni Cain, walang makakita sa ginawa niya. Pero, nakita siya ng Diyos. Sabi diyan, Cain, ano ang ginawa mo? Again, tinanong na naman siya. Etong tanong na to ay naging final chance niya na. Parang binigyan na siya, ganun ka gracious or ka merciful si God na kahit makulit ka, meron ka pa rin laging chance para sa Kanya. Bibigyan Kanya lagi ng chance kahit nasabihin natin na, bawa, si Jasmine, di ba? Kung 21 yon, so 4 years ago, 16 siya, nasa 20 na siya ngayon. So, naniniwala ako na kahit nakakulong si Jasmine ngayon, naniniwala ako na si Lord, kayang baguhin siya.
Na even though yung ginawa niya karumal-dumal, kung titingnan niyo kung paano niya pinatay yung dalawa, hindi siya simpleng murder lang. Pero naniniwala ako na may chance pa rin siya sa Panginoon. And ayun, ganun din tayo na mga tinatawag na anak niya, and binibigyan niya tayo lagi ng chance para maging humble at i-acknowledge na may mali tayo. Or wag tayo matulad kay Cain, ganun. God already knew what happened. The question meant to give Cain a chance to confess. Ayun nga, binibigyan siya ng chance na mag-confess. Pero, anong sabi ni Cain? Hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-aalaga ng aking kapatid? Bang bait? Sabi diyan, magsinungaling pa si Cain, hindi niya daw alam. Cain's heart become hardened by sin. So, pinatigas na ng kasalanan yung puso niya na si Lord na mismo yung kausap niya, di ba? Hindi na yung tatay, nanay niya yung nagtatanong sa kanya neto na simple na, nasa yung kapatid mo? Magigets ko pa kung si Adam or si Eve yung kausap niya dito, pero si Lord na to eh. Pero ayun nga, napatigas na ng kasalanan yung puso niya. Kaya yung naging sagot niya ay kasinungalingan. Instead of admitting guilt, he tried to deny responsibility for Abel. So, wala na. Wala na siya kahit guilt man lang. Hanggang sa huli ng kwento niya, wala kayong makikita na nag-guilty man lang si Cain. So, ayan. Since ang Diyos nga is all-knowing, wala tayong maitatago sa Diyos. Sabi diyan, Cain's death was not ignored by God. Sabi niya dyan, di ba, sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. So, our God is the God of justice. He hears those who cries for justice. So, ayan. So, for our next point, meron pa pala. God hears the cry of the innocent and holds the guilty accountable. So, ayun, ito nga, lagi ko itong sabi sa inyo, hindi pa nakukulong yung nang-rape sa kapatid ko, pero ito yung laging comfort ko, na si Lord na bahala, ganun. Na hindi man siya mapapanagot sa batas ng tao, pero sa Diyos, nalalagot na siya. So, ayan. Pero ayun nga, actually, missionary si Kuya Micah na porket nga, ayun, ganun ginawa niya, dapat meron pa din akong na sana makilala niya si Lord. And dahil doon, din ako, baka puro judgment na for him yung iniisip ko. Pero ayun, katulad ko, sana ayun nga, masumpungan niya si Lord din. Sana, kasi may anak pa siyang dalaga. And hindi lang isa yung anak niya, dalawang lalaki, tas isang babae. Sana yun. Pero ayun nga, nakikinig ang Diyos sa mga nangangailangan ng justice. So, ang next is, God is righteous. So, mababasa natin siya sa 11 and sa 12. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi na magaani, wala ka nang matitirhan at magiging lagalag sa daigdig. So, ayan. Cain is cursed. He received the direct consequences from God. So, directly na, si Lord na mismo nagsabi na ito magiging parusa mo, and si Lord na mismo yung nag-curse sa kanya. Kasi, ayun nga, hindi naman agad pinarusahan siya ni Lord. Binigyan na siya ng madaming chance, pero in-ignore niya yun lahat. And then, yung naapektuhan yung livelihood niya, since yun yung ginamit niyang way para pampatayin yung kapatid niya. And yung restless wonder, separation in instability. So, ayun yung naging parusa niya. So, ayun nga, sinabi ko sa inyo kanina, wala kayong makitang guilt sa kanya. Kasi, ayan, tingnan mo, yung tanong niya dito sa 11, nagpaano pa siya, di ba, after ng curse ni Lord, yung parusa niya, sinabi sa kanya, sabi niya pa, napakabigat naman ng parusang ito. Parang, Di ba? Tapos sabi niya pa,
Ngayon pinapalayas mo na ako sa lupang ito upang malayo sa iyong paningin at maglagaglag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. So, mas naging concerned pa siya doon na baka patayin din ako ng iba. Wala ka man lang makita na, sorry kasi pinatay ko yung kapatid ko, ganon. Hindi niya nga siguro inadmit talaga na pinatay niya yung kapatid niya verbally sa Diyos. Kasi ito pa yung naging concern niya. Pero dahil gracious si God, ang sagot ni God ay hindi. Paparusahan ko ng pitong ibayo ang sinong papatay sa inyo. Ayan, nilagyan pa siya ng palatandaan upang hindi siya galawin or patayin ni Numan. Tapos umalis na siya sa Eden at tumira sa Nod. So ayan, even guilty, so kahit yung mga guilting tao, inalaw pa rin ni Lord na magsalita. Ayan. Yan, katulad niyan. Kahit na alam ni Lord na guilty si Cain, inalaw niya pa rin na magsalita si Cain, nakapagreklamo pa nga eh. Nasabi niya pa nga yung concern niya na baka patayin din siya ng iba eh. So, ayan, yung reality na si God, sobrang gracious niya. Pag sinabi natin grace, di ba, it is something na hindi mo naman deserving, pero ibinibigay sa'yo. And katulad ni Cain, katulad natin ng mga undeserving, God is still protected him. Ayun, mababasa natin sa verse 15. After that, dumami pa. Actually, after na neto, dumami pa yung lahi ni Cain. And then, sabi nga dyan, si Cain nag-build siya at nag-establish ng legacy. Mga monument of progress that not of righteous. Yung city niya, pinangalanan niya na Enoch. This wasn't a location. It became the spiritual pattern. So, naging spiritual pattern siya ng mga gawaing hindi makadiyos. So, word where God's present. Kasi di ba pinaalis na siya ni Lord. So, yung buhay niya, hindi na siya kasama ni Lord. Hindi niya nakasama sa buhay niya si Lord. So, word that builds system and music. Ito daw yung sa loob ng building or sa lungsod na tinayo niya. Makita mo yung pagiging systematic nila, yung art music industry, pero wala dong altar para sa Diyos. So, ayan. So, katulad din natin, yung mundo ngayon, di ba, nagiging na siya, blueprint ni Cain, na ang dami nangyayari, pero parang asan si Lord doon sa mga innovation na ginagawa, parang more on nakatutok na yun sa nag-invent, sa gagamit, asan si Lord doon? Wala, di ba? Sabi diyan, progress without prayer, ayun yung nangyari sa binild ni Cain, cities without covenant, and katulad sa word natin, technology without truth, innovation without God's intimacy. So, ang tanong, meron pa ba? Wala pala dyan, wait lang. Ang tanong, are we more concerned with the legacy of our name than the glory of God? So, ayan. Katulad ni Cain. So, di ba, hintayin nyo pa ba na katulad ni Cain, mamuhay na talaga kayo na hayaan na kayo ni Lord na malayo sa Kanya. Tapos, after that, syempre, since wala na siyang Lord, namuhay na siya na gumawa ng legacy para sa sarili niya at hindi na para sa Diyos. Cain's story warns us that you can build without God, but it won't last. Kasi, di ba, yes, naging siya, yung building ni Cain nag-progress naman siya, pero hindi siya hinayaan ng Diyos na manatili, kaya nagkaroon ng Noah's Ark. Ayan, nawala lahat ng lahi ni Cain doon. Kasi nga, yung mga ginagawa nila, hindi na siya kalugod-lugod sa Diyos, kaya hindi hinayaan ni Lord na magtagal siya and magkaroon pa ng lahi ni Cain. Or, ayan. While yung kay Abel naman, ayan, yung buhay ni Abel ay napasama sa Hall of Faith. Mababasa natin siya sa Hebrews 11. By faith, Abel brought God a better offering
than Cain did. By faith, he was commended as righteous